Isang nakakakilabot na kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon tungkol sa isang babae na nagngangalang Rochelle na nagising sa isang nakakatakot na sitwasyon. Sa kanyang kondo, natagpuan niya ang isang impostor na nag-angkin ng kanyang buhay at ang mga dokumento niya ay biglang nawala. Pero ang mas nakakatakot, kailangan niyang gumawa ng 3 kasalanan para makaligtas sa isang alternatibong dimensyon. Ano ang mangyayari sa kanya? Makinig kayo hanggang sa dulo at alamin ang mga madidilim na lihim na nagkukubli sa likod ng kanyang kwento. Gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan ko na maituturing kong pinakamalaking kasalanan na nagawa ko sa buong buhay ko. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan. Tawagin niyo na lang po akong Rochelle. Isa po akong dating call center agent. Nakatira ako sa isang kondo sa Mandaluyong. Single ako at wala pang anak. Kaya ko naman pinili ang kondo na yon kasi malapit lang siya sa trabaho ko. Tsaka afford ko naman ang monthly payment. 25 years old na ako at wala akong boyfriend. Hindi naman sa ayaw ko, pero mas gusto ko lang mag-focus sa trabaho at sa sarili ko. May mga kaibigan naman ako at mga nakaka-date paminsan-minsan, pero wala talagang seryosohan. Ang mga magulang ko at mga kapatid ko ay nasa probinsya. Ako lang ang nakipagsapalaran dito sa Maynila. Wala akong kasama sa kondo. Ako lang mag-isa. Mahilig ako sa mga horror stories at mga pelikula. Kaya ko naisipang ibahagi ang karanasan ko dito. Kasi baka may makabasa at makapulot ng aral sa mga gagawin ko. Nagsimula ang lahat noong isang araw na umuwi ako galing trabaho. Pagdating ko sa kondo ko, may ibang babae na nakatira doon. Hindi ko siya kilala. Nang tanungin ko siya kung sino siya at anong ginagawa niya sa kondo ko, sabi niya siya daw si Rochelle at siya daw ang may-ari ng kondo. Nang tinawag ko ang mga guard, pinakita niya ang mga dokumento na nagpapatunay na siya nga ang may-ari ng kondo. Pero ako, wala akong maipakitang kahit anong dokumento. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero lahat ng mga dokumento ko ay nawala. Pati ang mga ID ko, pati ang mga records ko sa trabaho, pati ang mga social media accounts ko. Lahat nawala. Parang nabura ako sa mundo. Ang mga magulang ko hindi rin ako kilala. Pati ang mga kaibigan ko wala silang maalala na Rochelle na kaibigan nila. Ang mga pulis, pinagtatawanan lang ako. Sabi nila, baka daw may tama ako sa ulo, pero hindi ako sumuko. Pinaglaban ko ang karapatan ko sa kondo na yon. Sinabi ko na ako ang tunay na Rochelle at hindi ang impostor na yon. Pero wala silang pinaniwalaan ng impostor kasi siya ang may hawak ng mga dokumento. Isang gabi, nagising na lang ako sa kondo ko. Nakatali ang mga kamay ko at nakaupo sa harap ko ang impostor. Sabi niya, wag na raw akong magpumiglas kasi wala na raw makakarinig sa akin. Tinanong ko siya kung sino ba talaga siya at bakit niya inangkin ang buhay ko. Sabi niya, tawagin ko na lang daw siyang Rochelle. Rochelle rin daw kasi ang pangalan niya. Galing daw siya sa ibang dimensyon. Isa raw siyang alternatibong Rochelle na nagmula sa ibang dimensyon. Pinili niya raw ang dimensyon na ito kasi unti-unti na raw nawawala ang pag-iral ko sa mundong ito. Hindi ko naintindihan ang sinasabi niya, pero sabi niya, kailangan ko raw siyang sundin kung gusto ko pang mabuhay. Kailangan daw namin makahanap ng 3 buhay na iaalay namin sa mga nilalang na nakatira sa interdimension. Kailangan daw namin gawin yon bago maghating gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero naniwala ako sa kanya. Siguro dahil sa takot o dahil sa wala na rin talaga akong ibang pagpipilian. Pumayag ako sa gusto niya. Binigyan niya ako ng kutsilyo at pinakawalan niya ako. Sabi niya kapag hindi ko raw nagawa ang inuutos niya, ay siya na mismo ang papatay sa akin. Wala akong nagawa kundi sundin ang gusto niya. Pumunta ako sa isang madilim na eskinita at doon ako nag-abang ng mabibiktima. Ang una kong napatay ay isang hold-upper. Hinold up niya ako at nang makuha niya ang bag ko, ay sinaksak ko siya sa likod. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na makaganti pa.
Sinaksak ko siya ng sinaksak hanggang sa mamatay. Ang pangalawa naman ay isang snatcher. Sinaksak ko rin siya sa likod at nang bumagsak siya ay sinaksak ko ulit sa leeg. Ang pangatlo ay isang taong grasa. Nang una ay ayaw ko siyang patayin kasi wala naman siyang ginagawang masama. Pero naisip ko wala na akong oras. Kailangan ko nang makahanap ng pangatlo kong biktima. Sinaksak ko siya sa tagiliran at nang bumagsak siya ay sinaksak ko ulit sa dibdib. Pagbalik ko sa kondo ay sinimulan na namin ang ritual. Pinaghalo namin ang dugo ng 3 biktima ko at nilagyan ng ilang mga sangkap na hindi ko na maalala. Tapos ay sinindihan namin ng mga kandila at nagdasal kami sa interdimension. Pero bago pa namin matapos ang ritual ay may kumatok sa pinto. Pulis. Napatay si Rochelle sa palitan nila ng putok. Ako naman ay nahuli nila. Pero bago pa nila ako madala sa presinto, ay nagawa akong tapusin ang ritual. Binanggit ko ang huling salita na sinabi sa akin ni Rochelle. Tapos ay bigla na lang akong nawala. Nang magising ako, ay nasa ibang dimensyon na ako. Nasa ibang buhay. May pamilya na ako at may mga anak. Pinalitan ko ang isa pang Rochelle na nakatira sa dimensyon na yon. Nang dumating ang Rochelle na pinalitan ko, ay hindi ko na siya pinapasok sa bahay. Nagsimula na ang siklo. Bago ko pa man ipasa ang mensahe na ito sa susunod na Rochelle, ay nagdasal ako ng taimtim. Humingi ako ng tawad sa mga nagawa ko at nagmakaawa ako sa mga nilalang na nakatira sa interdimension. Hindi ko alam kung bakit, pero naawa sila sa akin. Binigyan nila ako ng pagkakataon na bumalik sa orihinal kong dimensyon ng walang kapalit. Sa kwentong ito natutunan natin na ang kasalanan ay may kapalit at ang ating mga desisyon ay maaaring magdala sa atin sa madilim na landas. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mga susunod na nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli at laging tandaan, huwag magpabaya sa mga bagay na tila ordinaryo dahil maaring may mas madilim na lihim sa likod nito.